Nandito po kami sa Barangay Kulyat upang kapanayamin si Ginoong John F. Ofiaza, isang empleyado ng barangay dito sa Barangay Kulyat. Simulan na natin. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ginoong John F. Ofiaza. Pwede niyo po ba ipakilala ang inyong sarili? Ako si John Ofiaza, isa akong empleyado ng Barangay Kulyat. Sasagutin namin ng maayos yung mga katanungan na itatanong nyo sa amin. Ang unang katanungan po, ano po ang mga ordinansa nyo tungkol sa pangangalaga ng kalikasan? Ordinansa. Kasi bago maging ordinansa ang isang pag-uusap, dapat sang-ayunan muna yun ng buong konseho. So kung tatanungin natin tungkol sa environment, wala pang nagagawa ang Barangay Kulyat na ordinansa tungkol dito. Kasi nag-a-adapt lang ang Barangay Kulyat ng mga ordinance galing sa City Hall na napag-usapan niya ng mga city councilors at sinang-ayunan niya ng ating punong lungsod. So ngayon, ang ina-adapt na ordinansa ng ating barangay o ng Barangay Kulyat ay yung tungkol sa MRF o yung Material Recovery Facilities. Doon ginagawa yung pagsisegregate ng mga bagay na nabubulok sa hindi nabubulok at yung pwede pang ibenta. So isang way yun, alam nating lahat na isang way yun para malesen yung problema sa basura dito sa ating barangay at syempre sa buong city. Paano po ito makakatulong sa kalikasan? Makakatulong sa kalikasan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga bagay na nabubulok at hindi nabubulok, pwede natin yung i-segregate. Katulad na lamang ng mga nabubulok na yung balat ng yung mga pinagkainan natin sa isda, sa mga karne, yung pinagbalatan, pwede natin siyang i-baon sa ilalim ng lupa at maging fertilizer. Yung mga bagay naman na pwede nating i-recycle yung mga katulad ng bote, ng dyaryo, yun, pwede natin yung itabi at ibenta ulit para makabawas dun sa tinatawag nating problema sa basura. Ano naman po ang mga naging epekto nito sa ating kalikasan? At sa mga tao po dito sa ating barangay? Okay, so katulad ng sinabi ko kanina, meron na tayong MRF. So nalilesen yung basura sa ating barangay. So, ang nagiging tulong nito sa atin, yung mga taong nagsisegregate ng basura, nagkakaroon sila ng extra income sa pagbibenta ng mga bagay na yun. At syempre, yung truck ng basura natin, hindi na siya ganon karami pag nagko-collect siya ng basura kasi nga, natutunan ng mga tao sa Barangay Kulyat kung paano mag-segregate ng basura. Marami po ba ang nakikisama dito? Oo, maraming nakikiisa sa ganyang proyekto. Kasi ang Barangay Kulyat ay nasasakupan niya ng depressed area. So maraming mahihirap sa aming barangay. So kaya naman, kesa umasa sila sa ibang bagay or itapon nila yung mga basura na yan, iipunin na lang nila para maging pera pa pag naibenta nila sa junk shop. Yun lang po yung mga katanungan namin. Salamat po. Okay, welcome. Okay, so SK naman daw. SK. GI na? J.I. Po, nag-usapan nila pangalan. Bilang advisor po ng SK, ano po mga ordinansa nyo tungkol sa pangangalaga ng kalikasan? Okay. So unang-una, humihingi ako ng paumanhin sa inyo kasi yung mga SK Council natin, wala sila dahil katulad nyo din silang mga estudyante. Mga college students sila namin mga pasok. So, yung tanong niya about sa ordinance, yung sangguniang kabataan din kasi, pinag-iisipan mo ng mabuti kung ano yung ordinance ang ipapasa. Pero kung tungkol din sa kalinisan or sa environment natin, patuloy na nagsasagawa ang sangguniang kabataan ng lingguhang paglilinis sa ating barangay. At meron din silang youth organization in different area of Kulyat. Yun yung mga kumikilos para mag-segregate ng basura sa Barangay Kulyat katulad ng mga dyaryo, ng mga lata, ng mga bote. So, ibinibenta yun ng mga kabataan yun para maging sapat na pondo nila kung meron silang mga proyektong gano'n. Bilang tagapagpayo po,
Paano po ito makakatulong sa kalikasan? Okay, bilang tagapayo. So as advisor, pinag-uusapan muna yan namin ng council, ng SK Council, kung ano ba yung dapat gawin. So nag-a-advise ako sa kanila na kung sasang-ayunan din nila yung advice kung maganda. Kasi hinihingi ko muna yung opinion ng mga yan bago ako mag-final decision at bago mag-final decision ng SK. So in-advise ko sa kanila na kung ano ba yung dapat magandang gawin, kung ano yung mas makakaganda sa paligid natin at the same time sa mga youth doon sa ating lugar. So kaya naman naisip nila na yung youth organization na yon, instead na tumambay yung mga kabataan, nag-iipon sila nung mga materials na pwede nilang ibenta at nagiging pondo nila yon sa mga darating nilang activity. Halimbawa, Christmas party, Halloween party, yan, fiesta, meron silang sapat na pondo para doon. Marami po bang nakikisama dito na mga tumutulong? Gusto rin po tumulong kahit hindi po nasa servisyo? Oo. Actually, marami ng youth organization sa Barangay Culiat. Meron silang 24 na youth organization sa Culiat. Kaya naman nakikita namin talaga yung willingness ng mga youth. Even though wala sila dito sa position, nakikita ko yung willingness ng mga kabataan na talagang makiisa sa ginagawa na kalinisan sa paglilinis sa Barangay Culiat. Ano po yung mga epekto nito sa kalikasan? Okay, epekto sa kalikasan. Unang-una, syempre, nababawasan yung polusyon, di ba? Kasi natatanggal yung mga dapat na basura, hindi na naisasama or hindi na naihalo sa iba, naisisegregate na kaagad. Napapaganda na yung kalikasan, nababawasan yung polusyon, at the same time, kumikita yung mga kabataan dahil dun sa pagbibenta nila ng mga nare-recycle pang gamit. Yun lang po, salamat po. Okay, welcome. Panood ako Picture tayo. Parang picture to, video lang. So yan, si Mika, si Aina, Power. Picture ka ng sarili. Ayoko. Oo, Okay na yun. makita ka.